Pakiramdam ni Hana na mga sandaling iyon ay galit sa kanya ang mundo. Kung bakit kailan siya nakarecover at muling nagmahal, saka naman siya muling masasaktan. Naulit lamang ang pangyayari sa buhay niya na sa pilitan niyang iniwan at tinakasan kay Daniel. Karma na ba ito sa pagiging involved niya sa buhay ng taong may asawa na? Napakasakla pa rin at napaka-unfair dahil siya ang biktima at hindi sila. Siya ang nasaktan at ngayoy umiiyak. Mag-isang tinatahak ang daan palayo sa pinag-alayan niya ng puso at katawan si Erickson. Dalawang lalaking parehong nagdulot sa kanya ng paghihirap at pagdurusa. Siguro nga'y kailangan na muna niyang pagpahingahin ang puso niya magmula sa sunod-sunod na pasakit. Okay na sana ang lahat ng kay Erickson, natagpuan ng panibagong pag-asa, but it was suddenly blown away by lies. Again. Ganoon ba talaga ang mga lalaki na hindi mabubuhay sa piling ng iisang babae lamang? O ang karamihan sa kanila ay may itinatagong sekreto? Marahil ay hindi rin pagkat naramdaman niya ang pagmamahal na ipinadama ni Erickson sa kanya. Hindi niya lang maunawaan ang mga narinig niya. Pinahid niya ang basang pisngi ngunit kapag naaalala niya ang nobyo ay kusang pumapatak ang kanyang mga luha. May sarili itong pag-iisip na sinasabayan ng pagkalungkot niya. Nakasandal siya sa bintana ng bus na kahit ituon man niya ang paningin sa labas ay wala doon ang focus ng kanyang isip. Okupado yun ni Erickson. Nabaling ang tingin ni Hana sa palad na nakapatong sa palapulsuhan niya. Ineng, ayos ka lang ba? Nababahalang tanong sa kanya ng nasa mid-40s na katabing babae. Uminom ka muna ng tubig. Pagkatapos kainin mo ito, namumutla ka kasi. Sabay abot nito kay Hana ng bote ng tubig at kahon ng cheeseburger. Madaling araw siyang nakasakay ng bus pabalik sa Maynila, kaya dama na rin niya ang pagkagutom. Dapat sana ay tapos na siyang mag-lunch ng ganoong oras. Nagpasalamat din siya at nagawa niyang pumuslit kagabi para magpalit ng suot niyang formal dress. Sapat lang din sa pamasayang cash na dala niya. Sa lungsod na lamang siya magwi-withdraw. Nakangiting tinanggap niya ang inaalok ng katabi. Salamat ho. Madiin niyang wika. Tinitigan siya nito. Tumakas ka ba sa inyo? Nagulat man sa kadaldala ng babae ay naitago niya ang totoong emosyon. Naku, hindi po. May naiwan lang akong trabaho sa Maynila kaya kailangan ko makabalik kaagad. Galing sa bahay ng grandpa ko po. Kundi masesesante ako. Pagsisinungaling niya. Tumangulang ang babae na batid niyang hindi niya napaniwalaan ang sinabi nito. Sigurado ka ba na okay ka lang? Opo. Siya, sige, kumain ka na. Tumango lamang siya at hindi na muling namagitan sa kanila ang ingay. Mula sa pagkakasandal sa headrest ay isang tapik sa balikat ang gumising kay Hana. Nasa Cubao na tayo. Nakita ni Hana na papaba ng ibang pasahero. Naghahanda na rin ang babae sa pagbaba. Inayos niya lamang ang nagusot na damit saka tumayo na rin. Salamat ho uli sa pagkain at tubig. Mag-iingat po kayo. Walang anuman. Mag-iingat ka din. Sandali siyang umupo sa nakahilerang mga bench sa bus station. Hindi na muna siya tutuloy sa bahay nila dahil baka maabutan niya ang pamilya at baka ituloy ng mga ito ang kasal nila ni Erickson. Hindi siya kailanman pakakasal sa taong nagmamahal ng iba. Muling bumalik ang naganap kagabi. Napatakip siya sa magkabilang tainga dahil tila siya'y nabibingi sa boses ni Erickson habang binabanggit ang pangalan ni Jasmine. Kailangan niyang makaalis. Are you really sure about your decision? Baka pwedeng pag-isipan mo muna. Hindi siguradong sesyon ni Diana na sumundo sa kanya sa bus station. Naupo ito sa tabi niya at tinawakan ng kanyang kamay. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga saka ito inangat ang ulo sa babae. I don't have any reasons to stay, Diana. Kaya tulungan mo na lang ako na makalipad na mabilisan. And please, huwag sana ito makakarating kina Mami, lalo na kay Kuya Adrian. Nanginginig ang boses na pakiusap niya. Alam niyang mapapagkatiwalaan niya si Diana. Basta, sigurado ka na maasahan mo ko. Kailangan na nating umalis at baka tawagan ako ni Adrian mamaya. Ngayon ang balik niya galing sa Villa Socorro. Nag-aalalang sabi ni Diana. Niyakap na lamang ito at mahigpit si Hana.
You will be fine sooner or later at nandito lang ako palagi para sa'yo, okay? Pagpapanatag sa kanya ni Diana, hinahagod nito ang likod niya. Thank you, Diana. Matipid niyang sagot. Ngayon, tila'y nakaramdam siya ng kaunting kaginhawaan. Mawawalay man siya sa taong nagturo sa kanya ng pag-ibig na wagas at sumira din ang pagtitiwala niya ay mananatili ang alaalang iyon na baon-baon niya hanggang sa makalayo siya. Malayong malayo mula dito. Hinilot ni Erickson ang magkabilang sentido. Nasilaw pa siya sa sikat ng araw na tumagos sa bintana. Maagap siyang bumangon, ngunit mabilis din bumalik sa paghiga nang maramdaman ng tila umiikot niyang paningin at pakiramdam niya'y tila mahahati ang ulo niya sa sakit. Bumalik siya sa marahang pagbangon. He was surprised seeing himself naked. Ang marahan na kilos ay naging mabilis. Nilibot niya ang buong bahay at pinasok ang lahat ng silid. Nagbabaka sakali siyang naroroon lamang ang hinahanap. Hana? Paulit-ulit niyang tawag sa pangalan ng nobya, subalit walang sumasagot sa pagtawag niya. Lasing siyang umuwi kagabi ng madatnan ng dalaga. God! Nakuyom niya ang kamao sa ere. May nangyari muli sa kanila at hindi pwedeng magkamali siya. Bumalik siya sa ibabaw ng kama at pasalampak na naupo muli. Napahilamo siya sa mukha nang wala namang tubig. Ilang sandali pa'y naramdaman niya ang matulis na bagay sa bandang hita niya. Nang makatayo ay dinampot niya ang isang tangkay ng nalantang rosas na sinadyang ipatong sa kama. Hindi niya yon kaagad napansin. Kinuha niya ang nakatuping maliit na note card. Kinakabahan na binasa niya ang nakasulat dahil natitiyak niyang nagmula yon kay Hana. I know that I can't experience true love without you. I love you. Goodbye. Nanatiling tulala si Erickson habang hawak-hawak pa rin ang note card. Pagkatapos niyang basahin ang note, ay parang nahimasmasan siya mula sa hangover. Mahal na mahal niya si Hana at sigurado siya doon. Ngunit itinanggi niya iyon. Pinagsisihan niya ang mga nasabi. Nadala lang siya ng pagkabigla. He treasured those memories they had spent together for a short period of time. Lahat ng yun ay mahalaga sa kanya. Those kisses they had shared are the most valuable, and those Hannah's smile, which always giving him a new wonderful day. Sino ba ang makakalimot niyon? Dinampot niya ang cellphone at nagdial. Ilang ring lang at sinagot iyon ang nasa kabilang linya. Istorbo ka talaga kahit kailan. Inaantok pa ako. Nagikab pa ito. We need to talk. Nag-uutos ang boses nito. What do you think are we doing now? Huwag mo akong pinopuloso po, Jasmine. Okay. Ano na naman ang kailangan mo? Tang aga-aga pa nang bubulabog ka ng tulog. God! Tanghali na, Jasmine. And if I will lose her, hindi ko na mapapatawad ang sarili ko at talagang malilintikan ka sa akin. Pagbabanta niya, tumawa na mahina si Jasmine. Oh, si Hana ba o si Pandora ang nawawala? Sino ba kasi ang mahal mo sa kanilang dalawa? Pang-aasar nito. Will you please zip your mouth, Jasmine? Kahit ngayon lang. Napipiko na ang binata sa pinagsasasabi ng dalaga pero nanatili siyang nagtimpi. Okay then. So, sino ang hindi mo kayang mawala? Si Hana ba o si... Shut up. Bulyaw tito ni Erickson nang hindi na nakapagpigil. Tumahimik nga sa Jasmine. High blood mo, bro. Nandyan ba si Hana? Pumuntong hininga ang dalaga. Hey, so, it's about Hana. Ang high kasi ng ego mo kaya hindi mo alam na nasasaktan mo yung tao. Mahina nitong pangongonsensya sa kanya. At kung itinatanong mo kung naririto ba siya? Sorry, dahil kagabi pa namin siya hinahanap matapos ninyong magabulan sa gitna ng party ni Lolo pero wala kahit anino ni Hana sa buong villa at asyenda. So, kung ako sa'yo, tumulong ka dahil kasalanan mo kung bakit siya naglayas. Paninisi nito. Galit ba sa akin ng mga magulang niya? Malamang! Kaya bumawi ka sa kanila at ibalik mo sa kanila si Hana. Papunta na ako dyan and please, don't blame me. Hindi ngayon ang tamang panahon para sisihin mo ko. That's good for you. Kung hinayaan mo ako magpaliwanag sa kanya, hindi ka ngayon humihingi ng tulong. And FYI, pagod ako kaya matutulog ulit ako.
Napakuyom siya ng palad. Tutulungan mo ba akong hanapin siya o hindi? Hindi agad ito sumagot. Let me think first. Give me an hour dahil kasalanan mo naman yan. May patanggi-tanggi ka pa kay Lolo. Kung sabihin ko kaya kay Spencer na gusto mo siya. Pananakot niya dito. What? No! Please, no! Okay, fine. Anong tulong ang kailangan mo? Suko ni Jasmine. Napipilitan ka lang yata. Mention it para makapagbihis na ako. Kailangan ko siyang makita. She left a note saying goodbye. Iniwan ka na nga talaga niya? Hahanapin ko ba kung hindi ako iniwan? So, anong plano mo? Ano ba ang ginagawa kapag may nawala sa'yo? Pilosopo, saan natin siya hahanapin ngayon? Kahit saang luphalo pa man ng Pilipinas. Kaya pala wala siya dito sa villa mula pa kagabi? Magkasama pala kayo kagabi? God, Jasmine, hindi mo na dapat itinatanong iyon dahil mahal ko yung tao. Tumawa lamang ito ng malakas. I'm sure ako ang magiging ninang ha? Hala siya. Hihintayin ba kita dito o susunduin kita sa bahay mo? Ako na pupunta dyan. Diba? But I'm scared, Jas. Pabulong niyang wika. For what? Nagtatakang sagot ni Jasmine. Natuluyan niya akong iwan at kamuhian. Then, if that will happen, you have to accept. Destiny will always find a way kung kayo man ang para sa isa't isa. Seryosong sang-ayon ni Jasmine na wala sa kanyang kaalaman na siya ang dahilan ng pag-alis ni Hana. Hindi na makakapayag ngayon si Erickson na masaktan pang muli ang babaeng pinakamamahal niya kaya babawi siya. Napaigtad si Hana nang biglang mag-vibrate ang phone niya. Bit-bit niya na nasa loob na sila ng airport. Sandali niyang sinulyapan si Diana na sinenyasan lamang siyang sagutin ang tumatawag. Walang iba kundi ang pinsan niyang si Jasmine. Gusto ba nitong ipamukha sa kanya na nagtagumpay ito sa pag-angkin kay Erickson? Pinatay niya ang tawag pero makulit ang pinsan at nagdial ng maraming beses. Sa pilitan na niya itong sinagot. Hello? Hana! Nasaan ka ba at nag-aalala na kaming lahat dito? Pati si Lolo ay inatake na sa puso sa labis na pag-aalala sa'yo. Sabihin mo kung nasaan ka at susunduin ka namin. Ako na ang kakausap sa kanya. Inagaw ni Erickson ang cellphone. Nang maulinagan iyon ni Hana, ay mas lalo lamang siya nakaramdam ng hapdi, puot at galit sa dalawa. Naroon ang pag-aalala sa lolo niya pero buo na ang desisyon niya. Ibinaba na niya ang tawag na magsalita si Erickson. Sarado ngayon ang utak niya sa mga bagay pagdating sa binata, kaya wala na sa kanya ang pag-aalinlangan. 6 months later. The sun was salmon and hazy. The kiwis are flying so high as mountain, and the trees are dancing with the whistle of the wind. Isa-isa yon na kinuhanan ni Hana. Nang makaramdam ng pangangalay, bumalik siyang umupo sa folding mat sa gitna ng malawak na Bermuda grass. Sa photography niya ginugol ang panahon sa pagnanais na kahit papaano'y makaligtaan niya ang sunod-sunod na pasakit at kabiguan sa kanyang buhay. Pag-ibig at para na rin sanayan ng sariling walang ibang isipin lalo na kung tungkol kay Erickson, ang lalaking nagmamay-ari lamang ng puso't katawan niya at ang ama ng batang dinadala niya. Napangiti si Hana na maalala ang bunga na naging panandali ang relasyon nila. Masuyo niyang hinaplos ang 6 na buwan ng tiyan, saka dinama ang bawat galaw ng bata sa sinapupunan niya. Naisip niya na sa kabilang banda, masarap pala maging mabuntis. Natigil sa malalim na pagmumuni-muni si Hana nang dumating at lapitan siya ni Diana. Oh, napagod ang Praggy? Hapon na kaya kailangan na ninyong pumasok ni Baby. Naihanda ko na rin ang early dinner mo at baka pati si Baby ay napapagod at nagugutom na rin. Tumawa siya sa sinabi ni Diana. Makaraan siya nitong tulungan ay nakarating siya sa Toronto na nananatiling naging lihim sa kanyang pamilya ang bagay na yon. Sira ka talaga? Hindi pa nga lumalabas ang anak ko, gusto mo na agad kumain. Ganting biro niya. Tumanggi siya kay Diana sa akmang pagtulong sana nito sa kanya para makatayo. Pero mabilis din siyang napahawak sa kaibigan nang inatake siya bigla ng muscle cramps. Napangiwi siya sa sakit. Relax, ikukuha lang kita ng pickle juice. Huwag kang gagalaw. Natatarantang tumakbo sa loob ng bahay si Diana.
5 segundo na hindi huminga si Hana pagkatapos ay pinakalma ang sarili. Naging mabilis din ang kilos ni Diana na nakabalik kaagad. Inalalayan siya nitong maglakad. Dahan-dahan ka lang sa paghakbang. Masakit pa ba ang binti mo? Medyo masakit pa pero mawawala din to maya-maya. Salamat Diana ha. Malaki na ang utang na loob ko sa'yo. Naku, kung yan ang iisipin mo baka hindi ka na makakabayad. Tumatawang sabi nito. Ikaw talaga? Napakaswerte ni kuya sa'yo. Sinabi mo pa, anyway, natawagan ko na ang kaibigan kong doktor. Nag-request na rin ako ng appointment para sa ultrasound test mo. Bakit kasi kailangan pa nating malaman ang kasarian ng bata? Mas exciting nga yung surprise. Pumayag ka na, at least may ideya tayo sa pamimili ng mga gamit niya. Napatingala siya sa kalawakan. Dumidilim na ang kapaligiran. Ay, sige, sasamahan mo naman ako kaya pumapayag na ako. That's a good idea. Pati ako sobrang excited na. Ako rin pero 3 months pa tayong hihintayin. Nakangiting tugon niya. Nagkatawanan na lamang sila. Kay bilis gumaan ang pakaramdam ni Hana dito kaya naman kahit anong sabihin nito hinggil sa ipinagbubuntis niya nakikinig siya. Sino kayang kamukha niyan? Pag-iiba nito ng usapan na siya ring pagbabago ng anyo ni Hana. I'm sure, ikaw, maliban na lang kung may pinaglian kang artista. Dagdag nito na idinaan sa pagbibiro. Nakuha itong sabayan ni Hana kaysa magpatangay na naman siya sa nagsisimulang lumulukob na emosyon. Naiinggit ka lang? Kung nagpakasal na sana kayo ni kuya baka nakarami na kayo ngayon. Tse, wala pa sa bokabularyo ni Adrian ang salitang kasal at pag-aasawa? Teka nga, wag natin pag-usapan ang bagay na yan. Pag-iiwas nito, umiling na lamang si Hana habang napapangiti sa kasama. Okay, fine. Kaya wag mo na rin babanggitin kung sino ang kamukha ng baby ko kasi na-o-offend ako. Naalala ko lang ang daddy niya. Nakakaunawang tumango si Diana. Lalaki siya! Tingnan mo dali! Nanggigilas na wika ni Diana habang nakaturo ang hintuturo sa trimester screen. Maging si Hana ay natawa sa inasal ng dalaga. Mas sabik pa ito sa nakikitang gumagalaw na nilalang sa screen. Nakaplaster ang lungkot sa anyo niya. Marami ang katanungan ng gumugulo sa kanya pero may karapatan pa ba siyang hanapin ang kasagutan? Kamukha nga kaya ni Erickson ang anak? Sabik din kaya ito na makita sila? Umiling at dismayadong ngumiti siya na mapakla. Malamang, walang ideya si Erickson na nagbunga ang pagniniig nila. Bumalik ang atensyon niya kay Diana at naputo lang iniisip. May naisip ka na bang ipapangalan sa kanya? Wala pa nga baka may ideya ka? Naisip ko lang. Bakit hindi mo ipaalam sa mami at daddy mo ang kalagayan mo? Mas masarap pa rin kasi ang kalinga ng magulang kapag buntis ka, lalo na marahil kung kasama mo ang daddy ni baby. Sa doktor niya ay tinuon ng paningin. Ngumiti upang huwag ipakita kay Diana ang namumulan niyang mga mata. Ginagap ni Diana ang kanyang palad. Bumaba doon ang tingin niya. I'm not telling this para matuntun ka ni Erickson. Ang akin lang kasi may karapatan pa rin siya sa bata. Think about that, Hana. Gusto mo ba na maging bastardo ang anak mo? Ayoko siyang makita, Diana. Hindi pa ako handang harapin siya. Dahil mahal mo pa rin siya at natatakot kang kapag nagkaharap kayo, matatalo ka ng sarili mong damdamin, then why don't you face that fear? Why don't you try to listen to his side? Para saan? May mahal siyang iba at pinsan ko pa. Paano ko pakikinggan ang paliwanag niya kung magsisinungaling na naman siya? Umiling siyang muli. Imposibleng naiisip mo, Diana? Malungkot niyang wika. As I've said, talk to him and try to listen to him kasi walang mawawala. Malay natin mali pala tayo. Mas makabubuti na iyong harapin mo siya kaysa nagtatago ka. Hanggang kailan ka iiwas? Soon. Pagsukong sagot niya. Matipid na ngumiti. Hindi na muli niya kinibo si Diana. Itinuon niya ang paningin sa labas ng bintana ng sasakyan. Tama nga ba na panahon na upang harapin niya sa Erickson? Hinanap kaya siya nito? Kumusta na kaya ito? Sa huli, nahulog lamang siya sa malalim na pag-iisip.
Mahigit 6 na buwan na ang nakalipas at para kay Erickson ay tila iyon isang dekada. Magkadaop ang mga palad niya. Nakabaluktod ang likod at nakatukod ang mga siko sa mga hita nang gulatin siya ng paglapit ng pamangkin na sa awa ng Diyos ay nalagpasan din ang heart transplant nito. Nag-angat siya ng ulo. Nakapamaywang sa harap niya si Mikay. Nakanguso at salubong ang mga kilay. Ilang araw na itong nayayamot sa kanya dahil hindi pa rin niya naiuuwi si Hana. Araw-araw siya nitong sinisingil sa ipinapangako niya sa bata na malapit na niyang mahanap ang nobya pero umuuwi siya sa bahay ng bigo, pagod at nawawala na ng pag-asa. Tito, kailan ba natin mahanap si Tita Ganda? Tanong nito na araw-araw na itong naririnig mula sa bata. Ginulo niya ang buhok ng pamangkin saka pinuhat at kinandong. Napasulyap siya kay Shalani na abala sa paghahanda ng hapagkainan. Pagkatapos ay kay Daniel na abala rin sa pagtulong sa asawa. Nagkaayos ang mag-asawa. Napatawad na rin ni Erickson ang bayaw matapos maliwanagan sa totoong pangyayari. Labis ang inggit sa dibdib niya. Kapag pinagmamasdan ng dalawang ngunit, siya ay heto at nag-iisa dahil ang babaeng minamahal niya ay walang nakakaalam kung saang lupalop ng mundo nagtatago. Kung ligtas ba ito o hindi, ay hindi siya nakasisiguro. Kung masaya ba ito o kung naaalala din kaya siya. Minsan ay natatakot na siya na baka may iba na ito. Baka ikamatay na talaga niya pag nalaman niyang ganoon ang kinalabasan ng paglayo ni Hana. Tito? Iwinagayway ni Mikay ang kanang palad sa mukha ni Erickson. Napakurap siya sa ginawa ng pamangkin at bumalik sa kasalukuyan ng diwa niya. Ha? Nagulat niyang wika. May sinasabi ka ba, Mick? Kailan mo ba talaga iuuwi si Tita Ganda? Napalunok siya bago mapait ng ngumiti. Malapit na. Bukas o mamaya? Makulit ang kanyang pamangkin at kung anong isasagot dito'y hindi alam ng binata. Umihingi ng saklolo ang tingin ni Erickson sa kapatid subalit pinandilatan siya ni Shalani. Napakamot siya sa ulo. Bukas. Magkikita kayo ni Tita Ganda mo kaya dapat kumain ka na marami ngayon at matulog dahil ayaw ni Tita Ganda ng batang matigas ang ulo at hindi nakikinig sa matatanda. Tito, promise po, magbebehave ako basta promise mo di na makikita ko na si Tita Ganda ha, bukas. Masayang sabi ni Mikay na inilahad pa ang hindi liit sa binata. What is that for? Promise me. Salubong ang kanyang kilay na nakatitig sa maliit na daliri ni Mikay. Sige na po, akin na yung sayo. Sa kabilang sulok ay hindi mapigilan ng mag-asawa ang kanina pa gustong pakawalan na tawa. Okay, I promise. Niyakap siya ng bata. Yay! Nagtititili si Mikay na lalo lang nagpadagdag sa bigat ng kalooban niya dahil sigurado siyang muli na naman siyang mabibigo sa pangako dito. Napaunan si Erickson sa dalawang kamay. Saan nga ba niya hahanapin ang babae para kay Mikay? No, hindi para kay Mikay kundi para sa kanya dahil labis na rin siyang nasasabik na makita at mayakap ito. Pati hayang ibinagsak ni Erickson ang katawan sa malapad niyang kama. Nakatitig sa kisame. Kanina pa gumugulo sa utak niya kung kanino lalapit upang mahanap si Hana. Hanggang sa rumihistro ang nag-iisang tao na posibleng may alam sa kinaroroonan ng dalaga. Sa isang 3-story building, tumapat ang taxi na kinalululanan ni Erickson. Pagkapasok sa loob ng subdivision sa Dasmariñas, boses lalaki ang sumagot sa kanya sa wireless intercom. Naririto ba si Spencer? Tila ito'y nag-isip muna ng isasagot. Kaibigan niya ako. Maagap niyang wika nang hindi kaagad nakatanggap ng sagot. Sabihin mo si Erickson. Muli niyang sabi. Isang nakaunipormeng kasambahay ang nagbukas ng gate. Kasunod nito si Spencer. So, ako ang sadya mo? Bungad tanong nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Kung may nalalaman ka sa kinaroroonan ng kapatid mo, tulungan mo ako na makita siya. Umiling ito. Wala sa akin ang impormasyon, Erickson. Hanggang ngayon, ay wala pa kaming balita sa kanya. Imposible ang sinasabi mo. Alam kong may alam ka. Tumaas ang boses niya. Oo nga, at kapatid ko siya. Ngunit, karapatan niya pa rin na igalang namin ang desisyon niya. At ano ang desisyon niya? Ang layuan ako? Exactly! Dahil labis mo siyang nasaktan. Kaya siya umalis.
At ngayong masaya na siya, saka ka naman babalik? Sabihin mo nga kung mapagkakatiwalaan ba kita pagkatapos mong lokohin ang kapatid ko? Hindi ko siya niloko. Mabilis niyang depensa. Kahit kailanman, hindi ko ginawa yun. Aaminin kong nagalit ako na matuklasan ng tungkol sa nakaraan nila ni Daniel pero hindi nagbago ang nararamdaman at pagmamahal ko sa kanya. See? Hinusgahan mo lang pala siya. Tatalikod na si Spencer nang pigilan niya ito. Nagpatuloy siya sa pagdepensa na wala siyang kasalanan. Bahala na si Batman o si Superman o kung sino pa man ang superhero na may man. Dahil mahalagang matuntun niya ang kinalalagyan ng nobya, kalakip ang taimtim na dasal na ibigay ni Spencer ang impormasyon na inaasam niya o kahit magmakaawa pa siya ay gagawin niya.